Ang kaso ni Duterte sa ICC ay hindi gawa-gawa ng palasyo. Siya mismo ang gumawa nung panahon ng EJK kaya nagkaroon siya ng warrant of arrest. Dahil sa fake war on drugs ng walang awang pagpatay na napakaraming nadamay. Move backward kayo. Hindi ba kayo nawad dun sa 30,000 na pinapatay niya? May due process ba? Wala. Maganda bang ekonomiya noon? Hindi. Mababa ba ang bilihin? Hindi. Kinuumagahan napakaraming namamatay. Ginawang drug trade ang Pilipinas. Tapos umiiyak kayo? Para sabihin ko sa inyo, si presidente nyo, mamamatay yon ng napakaraming pera, inilagak lahat ng pera sa mga pamilya, pero kayo, mamamatay kayong walang pera, mamamatay kayong bubu. Now, move forward tayo ngayon. Umiiyak kayo dahil nakikita nyo si ex-presidente ninyo na nakatungkod, na ang daming umaalalay sa kanya, dahil hinuli siya, dinala sa Netherlands, sa The Hague. Okay, move backward tayo ulit. Narinig nyo ba kung paano niya minura ang Panginoong Diyos? Ito siya, oh. Your God is not my God. Who is this stupid God? Stupid talaga itong putang akong ganun. Sinisingil na siya ng panahon. Di kami naawa sa kanya. Alam nyo, DDS, ang mga taong umiiyak lang, yun yung mga taong nagpapakalat ng fake news. Para lang mahil ang kanilang mga damdamin. Kaya kayo, mga fake news kayo. Isa pa, buti na lang nasilip ng administrasyon yung mga ginagawa ni Sara Duterte. Yung mga pagwawalda siya ng napakalaking pera sa confidential funds niya doon sa Office of the Vice President, saka sa DepEd. Alam nyo, ang magre-reflect niyan, administrasyon na naman ni Bongbong Marcos. Tapos nung hindi masagot-sagot itong confidential pa na to, nagngangangaw-ngaw kayo. Wala kayong awa. Wala kayong awa. Ang bait-bait ni President Bongbong Marcos. Ang bait niya. Kayo yung mga walang kwentang tao. Wala akong masabi. Mabuhay ang Pilipinas, pero kayo hindi. Hindi kayo mga Pilipino. Hindi kayo mabuhay.